Hello, good evening, good morning, good afternoon, Luzon, Visayas, and Mindanao, Province of China ni Digong ang Davao. Ito po, kakapasok lang na balita. Isang Chinese national or engineering at dalawang kasama nitong Pilipino arestado. Di umano, no, sa pag-iispiya at plano nga nilang targetin ang Philippine Security, ang Armed Forces of the Philippines, ang opisina ng presidente at ang mga mall sa Pilipinas. Ngayon mga kababayan, bago ko po i-play ang video na to na binalita ng GMA, nais ko lang pong i-share sa inyo sino nga ba ang dapat sisihin natin? Si Pangulong Bongbong Marcos or ang dating administrasyon ni Digong? Ito po, sa totoo lang, ito po yung sinasabi natin na Duterte legacy. Actually mga kababayan, ito po hindi po tayo naninira. Si Duterte lang po kasi ang nag-legalize, no, ng mga Chinese makakapasok sa Pilipinas, either may dokumento o wala. Kasi sa panahon ni Duterte, ginawa po niyang legal ang mga pogo. So, ibig sabihin po doon, marami pong Chinese ang nakapasok na mga undocumented. At ilan din pong mga pogo boss ang naaresto, isa na doon, no, ang mayor ng Tarlac na si Alice Go na isa ding tinatawag nga ng Senado ni Larissa Hontiveros na espiya ng Pilipinas mula China. So, ngayon naman po sa balitang ito, isang Chinese National Engineering at may kasamang dalawang Pilipino ang arestado dahil target nga po ito na i-hack or pasukin ang website, no, ng presidente ng Pilipinas, ang Armed Forces of the Philippines at especially yung mga mall. So ito po, panoorin nyo po, hindi po tayo fake news. Kakapasok lang, ito po ang resulta ng Duterte legacy. Bago ko i-play, nais ko lang pong ipapalala sa inyo, huwag nyo pong iboto yung mga politiko na pro-China. Ito po, panoorin nyo po. Kalaboso ang isang Chinese national at dalawang kasabwat niyang Pinoy na sangkot umano sa pang-espiya sa mga kampo ng militar, opisina ng gobyerno, pati mga mall, gamit ang ilang high-tech na equipment. Ang Chinese national lumalabas na graduate ng isang universidad na kontrolado umano ng People's Liberation Army ng China. He was mentioning, Sir Colonel was mentioning that the interviews was interview checks for signing artillery. Would you go out and venture and say that the operations was signing possible target? Yes, that is very possible. And also, when we look at the areas that were the areas that this group went to, makita namin ng mga chemical science, di ba? So it's very possible that the coordinates and the topography will be used for military purposes. So yun po mga kababayan, klarong-klaro nyo po, tatlong panauhin po ang naaresto. Isang engineer na Chinese national na hawak ng People's Liberation of China at dalawang Pilipino na kasabwat niya na pag-iispiya at gustong pasukin nga ang website ng presidente at ng Armed Forces of the Philippines, pati na din yung mga mall sa Pilipinas na para ma-hack po nila. So ito po talaga mga kababayan, nakakabahala na po ito. Actually, hindi naman po tayo pwedeng magsisi kay Pangulong Bongbong Marcos kasi administrasyon po ni Bongbong Marcos ngayon ang nagtugis at naghuli nitong mga Chinese national na may kaugnayan sa pag-iispiya sa Pilipinas. Actually, sa administrasyon po ni Pangulong Bongbong Marcos, nakulong na po ang isa sa pinaka-major Chinese spy na si Alice Go at naaresto din po yung mga Pogo boss, pati na din po ang Pogo ay pinahinto na po ni Pangulong Bongbong Marcos na kung saan nilegalize ni Pangulong Duterte noon. So ngayon mga kababayan, nais ko pong ipaalala sa inyo, iwasan nyo po. Actually, yung mga DDS ha, mga DDS, kung hanggang sa ngayon magpakabobo, magpakatanga pa rin kayo sa pagtatanggol sa mga Duterte, ito po yung resulta ng Duterte legacy.
Hindi naman natin pwedeng sabihin na si Bongbong Marcos ang nagpapasok ng mga Chinese na yan. Kung si BBM ang nagpapasok ng mga Chinese na yan, ay di sana hindi na nila ipinaaresto yung mga espiya na yan. Oh, sino ba dapat ang sisihin natin? Kaya ngayon, hindi naman tayo pwede magsisihan dito. Yung mga politician sa sunod eleksyon or this coming midterm election, wag niyo pong iboto yung mga pro-China na mga politician na tumatakbo sa Pilipinas. Bakit? Kapag meron tayong ipapasa or makapasok na politiko, Senado, Kongreso, Mayor, Vice Mayor, City Councilor na pro-China, ay hindi po tayo makapagpigil dyan, makakalusot po talaga yung mga Chinese national na katulad niya ng mga spy at manghahack ng mga website dito sa Pilipinas. Ngayon na ngayon pa nga lang, ang kuryente ng Pilipinas ay pagmamay-ari po ng People's Republic of China. So ngayon po, anytime, Luzon, Visayas at Mindanao ay may possibility na ma-shutdown ng China ang kuryente. Ayon nga po sa pag-hearing sa Quad Committee, sa pinapangunahan po ni Congresswoman Jinky Luistro, ay sinabi nga po doon sa kanilang investigasyon na ang China ay kontrolado ang kuryente ng Pilipinas. So sa kuryente pa lang ng Pilipinas, kontrolado na tayo. Lalo na yan, may nahuli pa na mga Chinese spy na tinangkang i-hack ang website ng Armed Forces of the Philippines, pati na ang opisina ng Presidente. So nakakabahala na po ito, mga kapwa ko Pinoy. Nakakabahala na. Ako po'y nananawagan sa inyo bilang isang content creator, vlogger, government pro-vlogger, ay iwasan nyo pong iboto. Tayo na po mismo, no? Ang pag-uunlad at kaligtasan ng ating bansa ay nasa mga sarili natin. Wala sa mga politician. Kasi yung mga politician, tumatanggap lang ng sahod yan, nangungurakot lang yan, at protektor ng mga Chinese spy yan. Kaya kung gusto po natin na magiging safe tayo, pamilya natin at sa mga sumusunod na henerasyon natin, at hindi matawag na province of China ang Pilipinas, tayo mismong mga Pilipino ang umaksyon. Huwag niyong iboto yung mga politiko na pro-China. Sa madaling salita, yung lahat ng politisyan na kahiliran ni Digong, huwag niyong iboto, pati na si Digong, huwag niyo nang ipasok yan sa national politics. Hayaan niyo na lang siya maging mayor ng Davao. Bahala siya kung pasukan niya ng mga Chinese yung Davao. No? Hayaan niyo na lang siya dyan kung anong gagawin niya sa Davao. Pero iwasan ninyo. Ito mga DDS ha. Kung hanggang sa ngayon, manatili kayong tanga, bulag, bobo, inutil, no? Ipatuloy niyong iboto yung mga Duterte. Nag-umpisa lang naman itong nakapasok itong mga undocumented Chinese at mga hacker at mga spy na to nung administrasyon ni Digong. Si Digong lang po kasi ang nag-legalize na ang Pogo maging legal. Kaya dahil sa pagliligal niya sa Pogo, napakaraming undocumented Chinese nakapasok. Either mga hacker, either mga Chinese na nag-aaral sa Pilipinas ay hawak sa liig ng Chinese government. At ito na nga, ginamit na nga nila dito, no, para maging hacker, para maging spy, at para makontrol yung gobyerno ng Pilipinas. Ngayon, hawak na ng China ang kuryente. Ngayon, hawak na ng China ang iilan sa mga isla ng Pilipinas. So tayong mga Pilipino, papayag ba tayo na tawagin tayo Philippines is province of China? Putang ina mo, Digong. Diba? So yun lang mga kababayan, mapagmatsyag, mapagpanuri, mapagmasid, kakapasok lang yung balitang yan. Huwag tanga mga DDS. So see you next vlog. God first. Thank you.